Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po ulit sa ating pong United Prayer dito po sa Zarema, Philippines at Zarema. Magandang gabi at kamusta mga kapatid? At isang linggo na naman po ang lumipas. At kung titignan po natin ay napakapalad nating mga Kristiyano at lahat ng tao sa mundo dahil praise God, kamo sabihin mo sa katabi mo, December na naman. December na naman at alam niyo po ba kung anong araw po ngayon? Ngayon po ay 15. Yan, tinatawag po nila na Friday, Payday Friday. Yan. Sabihin mo sa katabi mo, yan. Sahod na naman. Yan. At maging matalino tayo sa pag-keep ng ating pong mga blessing. At huwag tayong magkamali sa paggastos. Amen po. So ngayon po mga kapatid, no, muli ating pagbubulay-bulayan yung itong nakaraang linggo, kung saan napakaganda po nung topic natin na i-share everyday sa Rema Philippines. Ito po, ang sabi po doon ay a reminder. Yan. So hindi po siya warning, hindi po siya parang FYI, kundi parang as a reminder. So ibig sabihin, pinapaalalahanan tayo, especially tayo bilang mga Kristiyano, na ang sabi niya dito ay if you made mistake, ayan. So parang it's a self-reflection na sinasabi po dito ay remember, kapatid, kung nagkamali ka, ayan. Kung nagkamali ka, parang magpatuloy ka. Sabi po dito sa teaching na ito, no. Ayun po, sabi niya dito sa nung Lunes, sa nakaraan po, sabi po niya, reminder, you've made a mistake. Jesus hasn't changed His mind about you. Amen. Ano pong tinutukoy dito? Ang Panginoon ay hindi nagbabago ng tingin sa'yo. Remember, tayo yung kanilang adopted family, adopted son and daughter. So kung ano man yung pagkakamali na nakomit mo, anak ka pa rin. Amen. At ibig sabihin, anak ka pa rin, uuwi ka pa rin sa Kanya. Amen. Na regardless kung sakali man na bilang isang anak, normally kahit po sa mga pangkaraniwang tahanan, ang anak talaga madalas ay matigas ang ulo, may mga katigasan ng ulo at nagkakamali sa buhay-buhay. Pero nandyan palagi ang isang tatay at isang nanay, at ganoon din ang Diyos para sa atin. Amen. Na ang sabi po niya, bilang tatay mo, nanay mo, magulang mo, hindi ako nagbabago ng paningin sa'yo. Anak pa rin kita. At alam niyo po ba, sabi niya sa number 2, Jesus hasn't changed His mind about your purpose and destiny. Same thing din mga kapatid, no? Na ang sinasabi dito ay hindi nagbabago ang Panginoon sa tingin niya sa iyo bilang kanyang anak at sa purpose or sa dream or sa kanyang plano or sa kanyang gustong marating mo bilang kanyang anak. Amen. Na ang purpose mo sa buhay ay ganito, ay ganyan. Remember, kung maalala natin ang nakaraan, sabi nga niya, di ba, ang purpose ng Panginoon ay tayo ay mag-prosper. Pero alam niyo mga kapatid, ang isang bagay na na-realize po namin sa teaching na ito, a reminder, if you've made a mistake, doesn't always mean na porke tayo ay anak ng Diyos or tinuturing na Kristiyano, ay it serve as a license to continue on sinning. Amen. Kasi mga kapatid, no, ang nabanggit nga po ng mga nakaraan, sabi, kaya patuloy kang ginaguide ng Panginoon, kaya bakit hindi nagbabago ang paningin ng Panginoon sa iyo? Kasi meron kang calling. Pero mga
kapatid, let's keep in mind na lahat ng tao ay tinawag ng Diyos. Amen. Hindi lang mga Kristiyano, lahat ng tao sa mundo ay may calling. May calling. Pero bakit po yung iba, mga kapatid, no, ay hindi nila nalalaman yung calling nila? Kasi patuloy sila sa pagkakasala. Sa pagkakasala. At ano yung key point sa bagay nito? Patuloy silang nagkakasala. Kasi sabi po niya dito sa 2 Corinthians 12:9, kung kailan ako malakas, sabi ng Panginoon, kung kailan ka mahina, saka ako malakas. Ano pong ibig sabihin nito? Yung iba ay patuloy na nagkakasala dahil sa tingin nila malakas pa rin sila. They did not show humility, or in short, hindi nila nire-realize sa Panginoon yung sarili nila. Amen. Na kung saan walang humbleness na nangyayari. Kasi kung isa-summarize po natin yung sinasabi ng Panginoon dito, kung kailan ka mahina, doon ako lumalakas. Kailan po ba tayo humihina? Most likely kapag nandun tayo sa edge, bleeding point, sabi, ng buhay natin, na kung saan ina-admit natin na, Lord, hindi ko na kaya. Lord, ikaw po ang mag-drive sa buhay ko. Yung admission na yon, mga kapatid, ay nandun yung pagtanggap natin na tayo ay mahina, na kung saan saka nagkakaroon ng way ang Panginoon para makalakad sa buhay natin. Pero gaya nga ng sinabi ko, mga kapatid, na yun po, na hindi porket tayo ay mga Kristiyano, ay exemption na tayo, or meron tayong exemption to sin just because we have calling. Yes, si David, yes, si Abraham, si Moses, lahat po sila ay nagkasala or may pagkakamali. Amen. Pero dahil hindi naman porket dahil may calling sila, kaya sila nagpapatuloy, or bakit patuloy silang ginamit ng Diyos, or bakit hindi nagbago ang paningin ng Diyos sa kanila. Hindi naman dahil sa may calling sila, kundi bakit? Kasi patuloy silang nagpapakumbaba sa Panginoon para matuloy yung calling nila. At alam nyo, tayo mga Kristiyano, hindi, ulitin ko po mga kapatid, no, hindi po ito exemption. Na naalala ko po yung isang nabasa ko, ang sabi po niya doon sa isang quotation, sabi po niya, I prayed for a bike, sabi niya. I prayed for a bike, pero hindi dumating, sabi po niya. So, I stole a bike and prayed for forgiveness. Imagine mo, kung iisipin po ba natin yun, nasa tamang pamamaraan po ba yung ginawa niya? Hindi naman po ibig sabihin na we have calling, and God, we have a God of mercy, na kung saan always tayong binibigyan ng chance na magpatuloy sa calling natin, ay patuloy na natin gagawin yung mali, especially kung alam natin at sasabihin natin, Lord, pag-pray ko na lang. Ano ang significance ng mga character, mga nabanggit, mga kapatid? Yes, lahat ng tao ay may calling. Lahat ng mga Kristiyano especially ay may calling. Pero hindi magbabago ang Diyos, or hindi magbabago ang paningin ng Diyos sa iyo kung patuloy kang magpapakumbaba at ipipigil natin yung nakikita nating mali. Amen. At alam nyo, isang encouragement, or mga encouragement po para sa atin, sa ating mga naglilingkod, mga kapatid, no, na sa totoo lang hindi po kumbaga hindi po nakaka-proud na kung sakali man na yes, nagkasala ako at napakabuti ng Panginoon sa akin, na tapos after ilang days uulitin mo. Sabi nga po yung kumbaga parang yung pagsisisi ay hindi sa kung umiyak ka. Amen. Alam niyo, ang pagsisisi o yung pagpapakumbaba sa Panginoon ay yung kapag nagbago ka. Amen. That's why yung iba, mga kapatid, na may calling at nahihirapang makalakad ang Panginoon sa buhay nila. Kasi bakit? Up until now, hindi sila nagpapakumbaba. Hindi sila humihingi ng tawad at patuloy silang nagkakasala. At hindi nila nalalaman
na mali na yung ginagawa nila. At tayo mga Kristiyano, mga kapatid, hindi po tayo exemption. Kaya nga po na sinabi ko, ulitin ko mga kapatid, hindi tayo exemption na regardless of if may calling tayo, patuloy tayo magkakasala at magiging normal pa yung bagay na patuloy natin ginagawang mali, ay always pa rin tayong para patawarin ng Panginoon. Hindi nagbabago ang paningin ng Diyos sa mga taong nagpapakumbaba sa Kanya. Amen. Amen. So, bibigay ko po sa ating pong pastor at pastora Tina. Magandang gabi po sa bawat isa, and we pray na tayo po ay nasa mabuting kalagayan. So, ayan po, itong mga nakaraang araw, pinag-aralan po natin, no? It is a reminder for us when we made a mistake. Amen po. Kasi tayo pong mga tao, sabihin natin kahit hindi mga Kristiyano, amen po, kahit pa mga Kristiyano, tayo po ay nagkakamali. Amen po. Meron nga po isang mga tao, may mga tao na nabubuhay sila as if na parang walang Panginoon. Paano mo masasabi na isang tao ay walang Panginoon sa buhay niya? It says that without God, everything is permissive. Amen po. Kapag wala ang Diyos, lahat ng bagay pwede lang. Lahat ng bagay okay lang. Lahat ng bagay pwede mong gawin. It's because akala mo na walang Diyos. Akala mo walang ruler na kung saan yun yung magiging pamantayan sa ating mga ginagawa. Amen po. Sabi niya nga po sa number 1, no, hindi nagbabago yung tingin sa atin ng Diyos. Kung ako ay nagkamali, ang pangalan ko po ay Tina, mananatiling Tina ang pangalan ko. Simula ng pinanganak ako, Tina pa rin ang pangalan ko. Kahit anong mangyari, Tina pa rin ang pangalan ko. At anak pa rin ako ng nanay at tatay ko. Hindi po ako magiging anak ng ibang tao. Pero alam niyo po sa Biblia, ang sabi po sa Biblia, sabi niya sa John, kung sino ang sinusunod natin, iyon ang tatay natin. Amen po. Kung tayo po ay nananatili sa kamalian, kung tayo po ay nananatili sa pagkakamali, sa paggawa ng kasalanan, but we claim na tayo anak ng Diyos, alam niyo po, hindi po natin maloloko ang Panginoon. Siya ay, He's not unjust. Siya ay tapat na hukom. Amen po. Ngunit, hindi nagbabago ang tingin sa atin ng Diyos. Naghihintay lang siya na lumapit tayo. Naghihintay lang siya na hanapin natin yung identity natin sa Kanya. Amen po. Sabi niya, hindi nagbabago yung tingin sa atin ng Diyos. It's just that hindi lang natin alam kung ano yung pagkakatingin sa atin ng Diyos. And sometimes, people find their identity sa ibang tao. Hinahanap nila yung pagkatao nila, hinahanap nila yung sarili nila sa ibang tao, kaysa hanapin yung identity nila sa Diyos. Kaya maraming mga tao ang pinipilit na i-fit yung sarili nila, i-fit yung sarili natin sa isang bagay na kung saan napipilitan tayong gumawa ng mali. Amen po. Kagaya na lang po na, ang sabi po sa Biblia, ang maling kaibigan ay nakakasira ng buhay. At alam natin na kapag tayo ay surrounded ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, hindi natin pwedeng sabihin na naiiba tayo sa kanila. That's why sinasabi po rito na kung kailan malakas ang Diyos, sa mga panahon na tayo ay mahina. Kasi bakit? Doon natin sinisik yung identity natin. Doon natin sinisik na, Lord, bakit ba ako laging nasasaktan? Sa patuloy nating pagkakamali, sa patuloy nating paggawa na hindi tama, doon natin nare-realize na hindi pala tayo worth it na masaktan nang dahil sa pagkakamali natin, because we know our identity in Christ. Na we are worthy. Na hindi tayo dapat nasasaktan at nahihirapan ng dahil sa bunga ng ating pagkakamali. But then, sapat ang kapangyarihan ng Diyos sa mga panahon na tayo ay mahina. Amen po. Habang pinag-aaralan po natin to mga kapatid, hindi po ito pagbibigay ng
permission. Sabi nga po ni Kuya Joe kanina, hindi ito pagbibigay sa atin ng permit para paulit-ulit tayong magkamali. Hindi ito isang permit na sasabihin natin na, ay okay lang pala na magkamali ako, magsosorry na lang ako. Kasi hindi naman nagbabago ang tingin sa akin ng Diyos. Amen po. Hindi natin matatakasan yung mga nagiging bunga ng pagkakamali natin. Kasi po, mga kapatid, ang lahat ng ginagawa natin ay ibabalik natin sa Diyos, ibabayad natin na sariling sulit sa Diyos. At ang sabi niya sa Galatians, kung ano ang tinanim natin, siya nating aanihin. But at the end of the day, still, anak tayo ng Diyos. At uuwi tayo sa Panginoon. Amen po. Sabi niya po sa number 2, sa tinuro po ni Pastor Larry, no, yung purpose natin sa Panginoon, yung purpose natin, yung calling natin ay hindi nagbabago kahit pa tayo ay magkamali. Yes, that's true. Pero alam niyo po, sabang tayo ay nagkakamali, umiikli yung chance natin na mas maging efficient and effective para tayo magamit ng Diyos. Alam niyo po, naalala ko po yung isang estudyante na umiiyak. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Sabi niya kasi, yung pencil ko kasi maliit na. Sabi ko, pwede pa naman yan, nakakasulat pa naman. Sabi niya, hindi, masakit na kasi yung kamay ko, teacher, hindi na ako makasulat. But still, yung pencil ay nakakasulat pa kahit pag ganito na siya kaliit. Ano po yung na-realize ko? Alam niyo po mga kapatid, ganun din tayo sa Panginoon. Tayo ay parang lapis na kung saan dumarating yung time na kapag ka na break, pwede mo tasahan yung kabila, yes, pero lumiliit, nababawasan yung effectiveness, amen po, at yung haba ng chance na sana tayo ay mahaba pang nakapaglingkod sa Diyos. Amen po. Kung ang buhay natin ngayon ay tayo ay nasa, sabihin natin tayo po ay nasa 30 years old, but then nanatili tayo sa pagkakamali for 15 years. And then, nung 30 years old ka na, you realize, sana pala, nung 15 years old pa lang ako, matagal na sana akong sumunod sa Diyos. Sana mas nagamit ako ng Diyos mightily and effectively. Amen po. But again, ang sabi niya po sa Jeremiah 29 verse 11, ang plano ng Diyos sa atin ay bigyan tayo ng pag-asa. Kaya nga po natin ito pinag-aaralan dahil hindi po maiaalis sa atin bilang tao, kahit pa po bilang Kristiyano, tayo ay nagkakamali. Pero sa kabila ng ating pagkakamali, mga kapatid, na andoon yung pagre-remind sa atin ng Diyos na kahit anong pagkakamali natin, still, pwede pa rin tayong gamitin ng Panginoon. Amen po. Sabi niya po mga kapatid sa number 3 na tinuro po ni Pastor Ayan, no? CP1 po. Sabi niya po rito, our God has a great grace for great mistakes. Amen po. Pag bumibili po tayo sa tindahan, ang bawat items po ay meron pong designated na presyo. Amen po. Depende po yan kung gaano yan kalaki. Depende yan sa grams. Amen po. Ang 1/4 na asukal ay mas mura kaysa sa 1 kilong asukal or sa kalahating kilong asukal. Amen po. So, ibig sabihin mga kapatid, sa bawat pagkakamali natin, sapat ang habag ng Diyos. Amen po. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi ako kayang patawarin ng Panginoon sa pagkakamali ko. Ang sino mang lumapit sa Panginoon ay hindi niya itinataboy. Ang tanging inaantay lang ng Diyos ay lumapit tayo sa Kanya at magpakumbaba. Amen po. Sabi po niya sa 1 Peter chapter 5, verse 5 to 6, sabi niya po, simulan ko po dito sa verse 5, sabi po niya rito, kinamumuhian ng Diyos ang mga mapagmataas, ngunit kinaawaan niya ang mga mapagkumbaba. Kaya magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos dahil darating ang araw na pararangalan niya tayo. Alam niyo po, sabi niya po rito, darating ang araw, pararangalan niya tayo. Hindi niya tayo pararangalan dahil sa nagkamali tayo.
don't make us wrong. Hindi po tayo pararangalan ng Diyos dahil sa paramihan tayo ng pagkakamali. Hindi po. Pararangalan tayo ng Diyos dahil nakita niya sa atin ang pagpapakumbaba sa kabila na tayo ay nagkamali. Sa kabila na tayo ay nagkasala, mas pinili pa rin natin ang magpakumbaba at isiksik ang sarili natin sa Panginoon. Amen po. Sabi po niya rito, katulad ni David, amen po, nung time na siya po ay nagkasala, mas pinili niya yung mas mabigat na parusa. Amen po. Pero alam niyo po, to be honest, kung tayo po ang tatanungin, kahit pa po malaki yung pagkakamali natin, mas pipiliin natin na konti lang yung parusa. Amen po. Pero katulad po ng batas dito sa lupa, kung ano yung charge ng nagawa nating kasalanan, ay may katumbas na kaparusahan. Amen po. Same thing din po sa paggawa ng kasalanan. Hindi natin pwedeng sabihin na, ay teka, parang pinaparusahan na ata ako ni Lord. Pagsubok lang sa akin to ng Diyos. No. Huwag po nating gagamitin ang habag ng Diyos. Huwag po nating gagamitin ang pangalan ng Diyos just to justify our mistakes. Amen po. Huwag po nating sabihin na pinaparusahan tayo ng Diyos. Hindi. Kasi po ang Diyos po ay patas. Amen po. Na kung ano yung ginawa natin, yun ang ating aanihin. Amen po. Madalas, ang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin ay bunga ng maling desisyon. Amen po. Madalas, ang mga bigat na nararamdaman natin ay bunga ng mga mali nating mga nagawa. Amen po. Pero, at the end of the day, sinasabi pa rin ng Diyos na kung magpapakumbaba tayo sa Kanya, amen po, ay tayo ay patuloy na tatanggapin ng Diyos at ang habag ng Diyos ay sapat. Amen po. Sapat para makover. Sapat para mawala yung kasalanan na yan. Amen po. Pero ang pagkakasala na paulit-ulit, mga kapatid, amen po, ay para kang nadapa ng paulit ng nadapa. At after mong madapa, lalapit ka, magpapagamot ka, nadapa ka ulit. Amen po. Sabi niya po rito, mga kapatid, ang patuloy na pagpapakumbaba sa Panginoon ay siyang nagiging way para mas tayo ay itaas ng Diyos. We are not after na mataas na posisyon, we are not after sa mataas na titulo, pero the more na napiplease natin ang Diyos, that is the highest place that we could be. Amen po. Sa kung paano natin papapurihan ang Diyos, hindi ito sa palakasan ng iyak kapag tayo ay nagkakamali. Hindi ito sa palakasan ng sigaw na sabihin natin na Lord, sorry, Lord, patawad. It's not about that. Mas natutuwa ang Diyos na kapag tayo ay nagkamali, merong pagbabago. Sapagkat ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Wala na yung dati, siya ay bago na. Ibig sabihin, tinalikuran na natin yung mga mali nating ginagawa. Tinalikuran na natin yung mga hindi tamang gawain. Amen po. That's how great our God. Andoon yung grace. He is sufficient. His power is enough when we are weak. Amen po. At ang sabi niya po rito, mga kapatid, sa number 4, sa tinuro po sa atin ni P2, sabi po niya dito, turn to Him and He will make your path straight. Amen po. Sabi po niya, tayo mga anak ng Diyos ay nagkakamali pa rin. Hindi tayo exempted na magkamali. Ulitin po natin, mga kapatid, no? Ang pagiging lingkod ng Diyos ay hindi isang permit na porket tayo ay lingkod ng Diyos ay pwede na tayong magkamali. Sa totoo lang, mas mahirap pa nga po na tayo po ay nakikita na naglilingkod sa Diyos dahil mas prone po tayo sa pagkakamali. Pero alam niyo po, along the process, along the way, ang makikita sa atin ay ang Diyos. Amen po. At ang kaya kapag alam nating nagkakamali tayo, sabi po ni P2, kapag po alam natin na nakagagawa tayo ng mali, tayo dapat ang higit na madaling humingi ng tawad. Amen po. Do not compare yourself to others.
na sabihin natin na hanggat hindi siya humihingi ng tawad, hindi ako magpapatawad. No. Alam niyo po mga kapatid, kapag ka ang dalawang tao na sabihin natin sila ay nagkaroon ng alitan, sila ay nagkaroon ng nakagawa ng hindi tama sa isa't isa. Kapag sila ay, kapag ang isa ay nagpatawad, alam niyo po, para silang mga nakakulong na nakalaya. Amen po. Kasi bakit nandoon yung peace, nandoon yung rest. Amen po. Na kung saan mga kapatid, tayo pong mga Kristiyano, tayo pong mga anak ng Diyos, tayo po yung dapat na higit na nakakaranas na, teka, mali itong ginawa ko. Nandoon yung humility, nandoon yung kababaang loob, nandoon yung puso natin na tayo ay humingi ng tawad. Amen po. Sabi niya po rito mga kapatid, anumang bagay na hindi natin isinuko sa Diyos ay pagbibigay ng karapatan sa kaaway. Amen po. Kaya tayo nagkakamali, it's because meron pa po tayong mga unsurrendered things sa puso natin. Kaya po tayo nagkakamali, it's because meron pa po tayong pangarap sa labas ng pangarap ng Diyos. Dumarating yung time na tayo ay natutukso, mabuti pa sila, mabuti pa si ganito. Amen po. Pero alam niyo po mga kapatid, kung papangarapin natin ang pangarap ng Diyos, hindi po tayo magkakamali. Sapagkat ang Diyos na nangarap para sa atin ay perfect. Amen po. Perfect po siya. Siya ay perfecto sa lahat ng aspeto. Na bago pa man tayo pinanganak, tinawag na niya tayo for perfect purpose. Amen po. Sabi niya po rito mga kapatid, sin or mistake is not something to be proud of. Amen po. It does not give us merit. Hindi natin pwede ipagmalaki na ako ay makasalanan, na nagpakumbaba sa Diyos. No. Tayo ay makasalanan na pinatawad ng Diyos. Amen po. Kasi kung sasabihin natin na humingi ako ng tawad sa Diyos, nakikita mo yung action mo, pero hindi mo nakikita yung action ng Diyos. Amen po. Sabi niya po rito, it is something na kailangan nating iwasan at kailangan nating hindian. Amen po. Mas madali mga kapatid ang mag-refuse. Kapag inalok tayo, nasa iyo yung control. We are the master of our body. That's why, kung ano man yung nangyayari, ano man yung ginagawa natin, walang ibang accountable dyan kung hindi tayo. Amen po. Nahihirapan tayo magpakumbaba kapag mas isinisisi natin yung pagkakamali natin sa ibang tao. Na kaya ako nagkamali kasi ganito, kaya ako nagkamali kasi ganyan. No. Kung naging maayos lang sana yung response natin sa mga bagay, hindi tayo darating sa point na tayo rin ay magkakamali. Amen po. Sabi niya po mga kapatid sa Proverbs chapter 15 verse 24, sabi po niya, ang taong marunong ay daan patungo sa buhay at sinusundan at iniiwasan niya ang daan patungo sa kamatayan. Amen po. Ang taong marunong mga kapatid, pipiliin niya po yung daan na kung saan sa buhay na walang hanggan. Amen po. Pero yung mga tao na kung saan ay mas gugustuhin nila na magkasala, makaganti lang sa kapwa nila. Amen po. Sila yung mga tao mas pinipili ang daan patungo sa kamatayan. Amen po. Sabi niya po sa Proverbs chapter 28 verse 13. Proverbs chapter 28 verse 13 mga kapatid. Basahin ko po sa inyo. Sabi po niya, hindi ka uunlad kung hindi mo ipapahayag ang iyong mga kasalanan, ngunit kung ipapahayag mo ito at tatalikdan, kahabagan ka ng Diyos. Amen po. Sabi po niya, hindi ka uunlad kung hindi mo ipapahayag ang iyong mga kasalanan, ngunit kung ipapahayag mo ito at tatalikdan, kahabagan ka ng Diyos. Mga kapatid, please note na ang pag-unlad ay hindi lang po sa financial, may kita mo rin po yun sa spiritual, sa pamumuhay, sa ugali. Amen po, nandun yung fruit of the Holy Spirit. May kita mo yung pagsama ng Diyos, may kita mo yung pagsama ng banal na Spirito. Amen po. At nakikilala ng Diyos yung mga taong nagpapakumbaba sa Kanya. At nakikilala ng Diyos yung mga tao na ang puso
ay genuine sa paghingi ng tawad, sapagkat ang sino mang lumapit ay hindi niya itataboy. Let's not our mistake stop us from serving God. Amen po. Huwag po nating hayaan na ang pagkakamaling yan ang mag-stop sa atin upang magpatuloy tayo. Ang sabi ng Diyos, kung narinig ni Peter yung salitang come, at nagdi-decide ka muli na lumapit sa Diyos, nagdi-decide tayo muli na magpagamit sa Diyos. Kapatid, this is the right time for us na isurrender natin sa Panginoon yung mga bigatin. Hindi mo kailangan na ipagsigawan na ikaw ay nagkamali. Sapat na ikaw ay magpakumbaba sa Diyos. At sabihin natin, tanungin natin si Lord, Lord, ano yung dapat kong gawin para makabawi ako sa iyo? Ano yung dapat kong gawin para makabawi ako sa mga nagawa ko? Turuan mo ko at tulungan mo ko. Sa mga oras na ito, mga kapatid, isurrender muli natin yung buhay natin sa Diyos habang tayo ay umaawit at nananalangin. Ikaw at ang Diyos. Gawin po natin tong personal na chance upang makipag-usap sa Panginoon. Kailan ba yung huling time? Kailan ba yung huling chance na tayo po ay nagkaroon ng intimate na conversation, communication with the Lord? Baka kasi hindi natin nagiging aware na malayo na pala tayo sa Diyos. Na wala na sa atin yung intimacy. Wala na sa atin yung deep prayer. Wala na sa atin yung deep desire na Lord, i-check mo yung puso ko. Lord, i-check mo yung dulo ng puso ko. I-check mo, Panginoon, kung ako ba ay nalalayo na sa'yo. Muli, ilapit mo ko. Amen po. Hayaan po natin na sa mga oras na maramdaman at maranasan natin yung pagkilos ng Panginoon habang umaawit tayo sa Panginoon at sinisik ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Lord, salamat, Ama, sa gabing ito, Panginoon, na patuloy kaming aawit, patuloy kaming mananalangin, patuloy namin, Lord, ilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga sarili. Hallelujah, Jesus. Sige po, mawit po tayo sa Panginoon. Hallelujah, Lord. O Diyos na napakabuti, sa'yo kami lumalapit, at walang kapantay, pag-ibig mong tunay, papurit, pasasalamat, tanging sa'yo laay. Muli pa, O Diyos na napakabuti, sa'yo kami lumalapit, at walang kapantay, pag-ibig mong tunay, papurit, pasasalamat, tanging sa'yo laang. Napakabuti mo, aming Diyos, Ama. Ang iyong nilikhay, luwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Sige po, maglamig tayo sa Panginoon. Purihin ko, O Diyos. O Diyos na napakabuti, sa'yo kami lumalapit,
walang kapantay. Pag-ibig mong tunay, papuri, pasasalamat, tanging sa'yo laan. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha'y luwal, hatiin ka. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha'y luwal, hatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, di ka nagbabago, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha'y luwal, hatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Hallelujah. We worship you, Lord. Purihin ka. Salamat, salamat. We worship you, Panginoon. Salamat, Panginoon. Holy Spirit. Purihin ka, O Diyos. We worship you, O Lord. Nagkila ka. We worship you. Purihin ka, Panginoon. Siya, Baba, hallelujah. Worship you. Salamat, Hallelujah. Oh, we worship
Panginoon, dakila ka. Hallelujah. Oh, we worship you. Oh, purihin ka. Oh, dakila ka. Purihin ka. Holy Spirit, salamat Panginoon. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Salamat Panginoon. Purihin ka. Holy Spirit, we worship you, Lord Jesus. Purihin ka, Panginoon. Dakila ka. Pupurihin ka. Pupurihin ka. We worship you, Lord Jesus. Holy Spirit, salamat, Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, purihin ka. So we worship you, God. Salamat, Panginoon. Salamat, Holy Spirit. Salamat, Jesus. Yes, Wala kang katulad. Oh, sapat ka. Sapat ka, Panginoon. Oh, we worship. Oh, dakila ka. Pupurihin ka. Siya babasya purihin ka, Ama. Oh, purihin ka. Salamat, Panginoon. Wala kang katulad. We worship you, Lord. Dakila ka, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa kadakilan. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa habag at pagmamahal. We worship you, Lord. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Ama. Holy Spirit. O, dakila ka. Salamat, Panginoon. We worship you, Lord. Salamat, Panginoon. Siya bababawishida dariya mamapaishida darabu. Siya bababawishida. Salamat, Panginoon. Wala kang katulad. Oh, purihin ka. Salamat, Panginoon. Dakila. We worship you, Lord Jesus. Pupurihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha'y luwan at ibigin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama, aming Diyos
nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha't luwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, Panginoon. Aming Diyos Ama, ang iyong nilikha't luwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha't luwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha't luwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Salamat, Panginoon, sapagkat Lord, hindi ka nagkukulang. Sapagkat Lord, hindi ka nagbabago, O Diyos. Tunay nga, O God, na sapat ang habag mo, O Diyos. Sa mga sandaling kami, Panginoon, ay nagkakamali, Lord.
Sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, na sinumang lumapit sa iyo ay hindi mo itataboy, O Diyos. Lord, naririnig mo, Panginoon, yung aming mga panalangin, Panginoon. Nakikita mo yung mga puso namin, O Diyos. Kung gaano namin, Lord, muli, Panginoon, nais maramdaman, nais maranasan, Panginoon, na muli, Panginoon, ay mapaglingkuran ka namin. Lord, patuloy namin tinataas, pinagkakatiwala sa iyo, O Diyos, ang buong Pilipinas, Panginoon, sa pamumuno, Panginoon, ng aming mahal na Pangulo, Panginoon. Tunay nga, Lord, na sa pamamagitan niya, O Diyos, Lord, padaanin mo, Panginoon, ang mga bagay na nais mong maganap, Panginoon, sa bansang Pilipinas, O God. Lord, patuloy mo, Panginoon, na kausapin, O Diyos, ang mga bodies, Panginoon, na siyang gumagawa, Panginoon, ng mga batas, O Lord, upang, Panginoon, maipanangkala nila, O God. Lord, mailapit nila, O Diyos, yung mga bagay, Panginoon, na naayon sa iyong kalooban, O Diyos. Lord, magpadala ka ng mga lingkod mo, Panginoon, upang, Lord, ang magandang balita, Panginoon, ay makarating, O Diyos, kahit, Lord, sa pinakamataas, Panginoon, na pamunuan ng aming gobyerno, Panginoon. Lord, tunay nga, O Diyos, na anuman ang talian namin dito sa lupa ay tatalian mo sa langit, at anuman ang pakawalan namin dito sa lupa ay pakakawalan sa langit. Lord, tunay nga, Panginoon, na ginagapos namin ang espiritu ng kahirapan sa pangalan ni Jesus sa bansang Pilipinas. Winawasak ka namin sa pangalan ni Jesus. Ikaw na espiritu ka na humahawak sa mga pinansyal na aspeto ng bansang ito. Winawasak kita at dinudurog sa pangalan ni Jesus. Sa bawat pamilyang Pilipino, sa bawat tahanan na siyang higahos, winawasak ko ang paghahari ni Satanas sa buhay nila sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. False religion na siyang kumakalat sa bansang ito, winawasak kita sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Tunay nga, Lord, nagpapakawala kami ng shame, repentance, acceptance, deliverance, strong conviction, Panginoon. Sa bawat sulok, Panginoon, ng bansang ito, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, hayaan mo, O Diyos, na ang bawat lingkod mo ay pagkatiwalaan mo, Lord, sa bawat outreaches na itatayo, Panginoon, sa iba't ibang parte ng Pilipinas, Panginoon. Gamitin mo kami mightily and effectively, Panginoon. Sa pamumuno, Panginoon, na aming senior pastor, Panginoon, na si Pastor Boy, tunay nga, Lord, na ibigay mo sa kanya, Panginoon, yung vision, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Lord, yung mga bagay na pinagagawa mo, Panginoon, sa kabuuan ng Rima Evangelistic Church International, Panginoon. Tunay nga, Lord, patuloy mo ingatan, Panginoon, ang aming senior pastor, Panginoon, ang kanyang kalusugan, Panginoon, strengthenin mo, Panginoon, ang kanyang physical, Panginoon, at patuloy mo, Panginoon, na ibigay ang desire ng kanyang puso, Panginoon. Salamat, Lord, sa bawat tao, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na sumusuporta, Panginoon, na siya, Lord, na nagiging haligi, Panginoon, nagiging sandigan, Panginoon, ng simbahan mo dito, Panginoon, sa lupa. Hayaan mo, Panginoon, na maging kasangkapan kami, O Diyos, upang, Lord, ang kingdom mo, Panginoon, dito sa lupa ay maging kagaya nandiyan sa langit. Hayaan mo, Panginoon, na ang bawat lingkod mo, Panginoon, ay mahanap, Panginoon, yung kaligayahan, Panginoon, sa piling mo, O Lord. Tinataas namin, Panginoon, ang aming mga kapastoran, ang aming mga district pastors, ang mga local pastors, Panginoon, at yung mga kapwa kong manggagawa, O Diyos, Lord, sa mga elders namin, sa mga members, Panginoon, sa mga future pastors, future workers, Panginoon, maging, Lord, sa mga future members ng bawat simbahan, Panginoon, Lord, ngayon pa lang, Panginoon, kausapin mo na kami, Panginoon, ihayag mo, Panginoon, ang perfectong kalooban mo sa bawat isa sa amin. Hayaan mo, Lord, na malakaran namin, O Diyos, yung kalooban mo, Panginoon, na patungo, Panginoon, sa kaluwalhatian mo, O Diyos. Tunay nga, Lord, na napakabuti mo, sapat ang habag mo, Panginoon, maging, Lord, sa nalalapit naming training, Panginoon. Lord, kausapin mo ngayon pa lang, Panginoon, yung mga manggagawa, Panginoon, na itinakda mo, O Diyos, upang, Lord, tumugon sa pagkakatawag mo, Panginoon. Tunay nga na sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, na idumalangin kami, Panginoon, na mga manggagawa sapagkat, Lord, marami ang aanin, ngunit kakaunti ang mag-aani, O Diyos. Tunay nga, Lord, ngayon pala, kausapin mo na, Panginoon, yung mga manggagawa na itinakda mo, O Lord, na umani ng bawat kaluluwa sa iba't ibang lugar. Salamat, Ama, sapagkat, Lord, ipoprovide
i-provide mo ang lahat ng aming pangangailangan mula, Lord, sa aming fund, Panginoon, na gagamitin sa training, Panginoon, sa mga personal na pera, Panginoon, ng aming mga workers, ng aming mga pastors, kanilang mga pamasahe, Panginoon, Lord, yung divine protection mo, yung patuloy namin maranasan, yung pagsama mo, Panginoon, yung pangungusap mo, O Diyos. We apply the blood of Jesus, Panginoon, sa bawat pamilyang aming maiiwanan, sapagkat, Lord, we claim your promise, anuman, Panginoon, yung mahalaga sa amin, Panginoon, ay iingatan mo, O Lord. Alisin mo, Panginoon, yung takot, yung agam-agam sa puso namin, Panginoon, sa mga bagay na maiiwanan namin, sapagkat kami sumunod sa iyo. We claim your promise, Panginoon, na sinabi mo sa iyong salita, na kung iiwanan namin ang aming pamilya, ang aming tahanan, ang aming ari-arian, Panginoon, Lord, ibabalik mo ito, Panginoon, hindi lang 10 folds, kundi 100 folds, Panginoon. At yung mga bagay na yun, at yung mga pamilya, Panginoon, na aming naiiwanan, Panginoon, nandun yung pagsama mo, nandun yung pagpapala mo, Panginoon, at mararanasan nila, Panginoon, na napakasarap na merong naglilingkod sa Panginoon upang sa ganun, Lord, maging sila, Panginoon, ay ma-encourage, Panginoon, na maglingkod at magpuri sa iyo. Salamat, Lord. Tunay nga, Panginoon, sa mga nalalapit namin Christmas parties, Panginoon, sa pag-uwi na aming mga manggagawa, Panginoon, at Lord, sa mga bubuksan pang gawain dito sa Rhema Evangelistic Church International. Lord, nagtitiwala kami sa iyo. Lord, ito'y gawain mo. Ikaw, Panginoon, yung mag-finance ng mga bagay na ito. Salamat, salamat, Ama. Wala kami ibang itataas, wala kami ibang dadakilain, pupurihin, kundi ikaw lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi po sa bawat isa sa atin. God bless po.